above all. So lahat, mga kapatid, ay napapatukoy sa ating Panginoon. So, ang pamagat ng ating mensahe sa mga kapatid is about sovereignty, God's sovereignty. Amen. So, doon po sa ating nabasa, sabi doon na all things were made by Him. Amen. So, lahat ng bagay ay ginawa ng ating Panginoon, made by Him. So, mayroon po siyang sovereignty. So, ano po bang ibig sabihin ng sovereignty, mga kapatid? Ayon po sa dictionary, ang ibig sabihin ng sa Tagalog po ang sovereignty ay dakilang kapangyarihan. Amen? Hallelujah. O isang kataas-taasan. Yan po ang ibig sabihin po ng sovereignty o tinatawag pong soberanya sa Tagalog. Amen. So ibig sabihin, mga kapatid, lalo na po sa politics, ginagamit po ang soberanya o sovereignty. The concept that refers to dominant power of supreme authority. Yan po ang ibig sabihin po ng sovereignty. Meron po sa isang konsepto ng ibig sabihin ay isang pagdodominate o isang kapangyarihan, amen, isang supreme sa isang panunungkulan, mga kapatid. Ano pa? Ang sovereignty is ibig sabihin as a supreme power that a nation hold to govern itself. Amen. So totoo yan, mga kapatid. Di ba ang ating Pangulong Duterte sabi niya, may sovereignty ang Pilipinas. Hindi pwedeng pakikialaman ng China ang Pilipinas kasi may sovereignty. Hindi nila pwedeng pasukin ang isang bansa at i-implement ang kanilang batas na hindi po sila taga dito. Ang susundin nila, mga kapatid, ay ang batas ng Pilipinas, hindi ang batas ng Brunei. Halimbawa, ang king ng Brunei ay pumunta dito sa Pilipinas at sabi niya, kasi pag nagkasala ka doon talagang bitay. Bibitayin ka. Amen? So, sa atin, ang batas natin dito, ini-implement noon ang bitay, pero mga kapatid, ayaw. Ayaw po, mga kapatid. So, alam natin, nangyari na po yan nung panahon po ni Ferdinand Marcos, di ba? Mga kabataan na hindi pa nakakalam ng history about patungkol kay Marcos. So, nung panahon niya, pag mayroon pong nagkaroon ng kasalanan ng heinous crime, mga pangbibiktima ng rape, murder, sila po ay binibitay. Sila po ay pinapaupo saan? Doon sa selya. Hindi naman po selya na napakaganda, kundi selya yon na bakal. At nakakonect na po doon ang kuryente. Amen? So ayon po doon sa istorya, kapatid, o sa nakita naman namin noon, kapatid, na pag sa silya elektrika pala, kapatid, pag umupo ka doon at sinisyon, talagang masusunog ka doon, lalabas lahat ng tawag dito, masusunog ka. Amen. Mangingisay ka. Amen. So yan po ang batas noon, pero nabago. So ibig sabihin, mga kapatid, tulad sabi ko nga, may sovereignty ang bawat bansa. Hindi naman pwede na yung batas natin ay i-implement natin sa ibang lugar. Ganoon din po sa church, mga kapatid. Kaya sinabi ko noon, mga kapatid, na ang church natin ay mayroon na pong sovereignty. Mayroon na pong dakilang kapangyarihan ng church. So as long ang church ay wala pang tumatayo, pwede pa yun mag-iba, brother. Iyan, di ba? Pwede pa yung matangay kasi walang nakaposition doon. Pero as long na mayroon na pong nakaposition doon, mayroon na pong itinalaga ng Panginoon doon, wala na pong sinumang magtatangka. Kasi meron na nakaposition doon. May sovereign na po ang church. Amen. Hallelujah. So salamat sa Panginoon. Nasabi nila na parang inapura daw natin. Mga kapatid, alang naman sulit. Mga kapatid, i-ano niya ako sa
sa February 25, kinakailangan kasi hindi gano'n, mga kapatid. Hindi tayo gano'n. Bagkus, mga kapatid, nasa inyo. Amen. Hallelujah. So, ang sovereignty ay nasa inyo, ang kapangyarihan ay nasa inyo. Amen. Na magtalaga ng isang, di ba? Sa presidente. Hindi naman pwedeng, wala nang butos-butos, ako na, upo na ako doon. Hindi. Kinakailangan pa rin ng tao, kinakailangan pa rin ng, pagpili ng mga tao. Amen. Mga leaders po, mga batid, hindi po nila niluluklok ang kanilang sarili para po sila po ay maitayo doon. Kinakailangan pa rin, mga batid, amen, ng pagpili. At yun po ang decision ng bawat tao, mga batid. Amen. Parang ang Panginoon, di ba? Bagamat ang Panginoon may sovereign ang Diyos, pero sabi nga niya doon sa John 3:16, di ba? Sabi doon, for God so loved the world that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Binanggit po doon na but whosoever. So mayroong tinatawag na freedom. Amen? Meron pong tinatawag na freedom to choose. Amen. Hallelujah. Mayroon po tayong kalayaang mamili. Amen. Hallelujah. At yun po, mga kapatid, bagamat all things ay create ng Panginoon, made by Him, create niya ang tao, pero mayroon pa rin, hindi pa rin niya inaalis yung tinatawag na free will. Amen. Hallelujah. Kaya nga, nasabi ko sa mga sisters natin, noong panahon ng hindi ko sila pwedeng hawakan. Sabi ko, mga brad, sis, kung yan ang decision ninyo, hindi ko hindi ko pwedeng hawakan. Amen. Nasa sa inyo yan. Amen. So sa atin din po, mayroon tayong free will, mayroon tayong freedom, mayroon tayong kalayaang mamili. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga, kung saan ka itinalaga ng Panginoon, doon ka. Amen. Marami naman tayong pagsisimbahan. Marami naman tayong, dati naman nasa ibang sekta tayo. Pero bakit pinili tayo ng Panginoon na dito? Kasi mayroong designated na itinalaga kung saan ka. Amen. Hallelujah. Parang si Brother Jerry, sabi niya, ilang years na siyang hindi dumalo. Matagal. Pero bakit nandito siya? Kasi nakatalaga siya dito, mga kapatid. Ganun po ang pagpili ng ating Panginoon. Mayroong kanya-kanyang pagtatalaga. Amen. Hallelujah. So, nasabi rin ni Brother Ian, kung mga nakaraan pa, yung about sa lamentation, sabi niya, so lahat ng bagay, amen, sa kataas-taasan, sabi nga doon, anong gagaling ang mabuti at masama. Amen. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ang mga bagay, lahat ng bagay, sabi doon, sa kataas-taasan daw nang galing ang mabuti at masama. Amen. At ganun din sa Isaiah 45 verse 7, He formed the light, He created darkness. So, ang Panginoon ang nagtalaga ng kadiliman at ang liwanag. So, meaning, mga kapatid, lahat ng bagay ay nilikha niya. Amen. Nilikha niya. At minsan, mga kapatid, sa buhay natin, o sa isang pelikula na lang, sabihin natin, mga kapatid. Siya yung director natin. Amen. Sabi ng director, o ikaw itong gagampanan, maging kontrabida ka, So wala pong magagawa yung aktor. Kaya ang gagawin ng aktor, sabi niya, gagampanan niyang mabuti ang ipinapagawa sa kanya ng direktor. Amen. So madalas nating masabi noon, mapatid, na si Judas, mapatid,
yun po ang kanyang script niya, gagampanan. Kaya sabi niya, Judas, noong sabi ng Panginoon, ang magkakanulo sa akin, sabi ng Panginoon, ay yung sasabay na idaiti ang kanyang palad. Amen. Siya daw ang magkakanulo. Pero sabi ni Judas, parang nag-alangan si Judas. Ako baga, Panginoon? Sabi niya. So, hindi naman sinasabi ng Panginoon na siya. Pero sabi, ako baga, Panginoon? Pero sabi ng Panginoon, ikaw ang may sabi. Amen? So, may pagpili si Judas. Amen? May pagpili siya. Pero nakatalaga po yun, na yan po ang gagampanan ni Judas, kaya hindi na po siya makatakas po doon. Amen? Yun po ang kanyang script na gagampanan. Amen? O ikaw, Pedro, ito rin ang gagampanan mo. Amen? Sabi na ng Panginoon sa kanya, sabi ni Lord kay Pedro, Pedro, ipagkakanulo mo rin ako. Sabi niya. Ikakatwa mo ako, sabi niya. I-deny mo ako, sabi ni Lord. Sabi ni Pedro, ay hindi pwede. Hindi mangyayari yun, Panginoon, sabi niya. Hindi yun mangyayari. Amen. Pinatunayan nga, tinigpas niya ata yung tenga ni Marcos, di ba? Sabi niya, nung pinatunayan nga niya tinigpas niya yung tenga ni Marcos, pero sabi ng Panginoon, ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din namamatay. So anong ginawa? Yung tenga ni Marcos na nabigtas, ibinalik yun ng Panginoon. Amen. Ibinalik yun. Hallelujah. So, bagamat mga kapatid, alam na ni Pedro na ikakatwa niya ang Panginoon. Amen. So sana, warning na yun di ba? Paalala na yun sa kanya. So sana hindi niya ginawa. Paalala na yun. Kung ikaw ba naman mga kapatid, may warning na yun sa'yo. Alam mo na ikakatwa mo ang Panginoon, pero sabi mo, hindi maari. Pero mga kapatid, gagampanan mo pa rin dahil yun ang script na gagampanan mo. Amen. Sa ayaw at sa gusto mo, doon yun ang gagampanan mo, kapatid. Amen. Hallelujah. So, nangyari nga yung bagay na alam na ni Pedro na ikakatwa niya ang Panginoon, pero nagdi-deny siya. Hindi pwede, Panginoon, hindi kita ipagkakatwa, Panginoon. Pero nung yung mga sundalo, nakita si Pedro, oy, Pedro, di ba kasama yung taong yan? Sabi, hindi ko kilala. Hindi ko kilala yan. Sabi niya. So, patuloy na pinasan ng Panginoon yung krus. Tumagal ulit ng paglalakad. Nakita na naman si Pedro, nagtatago. Pinapanood niya ang Panginoon, napasan-pasan niya yung krus. Nakita na naman siya ng sundalo. Oh, namumukhaan kita. Di ba ikaw yung kasama ni yung Kristong sinasabi niya? Sabi, hindi ko kilala ang taong yan. Mga kapatid, sobrang pagdidinay niya. Amen. Hanggang sa makatlong beses, mga kapatid, tinanong ulit siya ng sundalo. Kasi pag sinabi ang kasama niya, o kilala niya ang Panginoon, mapapahamak din si Pedro. Maaring siya rin ay hahagupitin. Maaring siya rin ay magpapasan ng krus. Ipapapasan din sa kanya yung krus. Kaya ayaw ni Pedro rin niya mangyari. Amen. Kaya sa pangatlong pagkakataon, nung nakita siya, sabi niya, di ba ikaw ay kasama ng taong yan? Mga kapatid, hanggang sa tumilaok po yung manok. Sabi niya, tumilaok yung manok. Mga kapatid, doon na-realize ni Pedro, mga kapatid. Napaiyak si Peter. Umiyak si Pedro. Dahil sabi niya, tama ka, Panginoon. Tama ka. Tama yung sinabi mo. Tama yung hinula mo. Yan ang mangyayari na i-deny ko na hindi kita ikakatuwa. Pero yun ang nangyari, Panginoon. Amen. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, hallelujah. Amen. Ganon din po minsan sa atin. Amen. Sinasabi din natin sa Panginoon, Lord, mahal kita, Panginoon. Pero nasaan? Nasaan ang pag-reply natin?
Nasaan ang iyong sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon. Sabi nga ng Biblia, kung sinasabi mong mahal mo ako, tulad ng isang mayamang lalaki doon, Lord, mahal na mahal kita, Panginoon. Sabi niya, totoo ba? O sige, kung mahal mo ako, sabi niya, ipagbenta mo lahat ng ari-arian mo. Tignan ko. Parang sabi ng Panginoon, no? Ipagbenta mo ang lahat-lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang nangyari, nalungkot yung mayamang lalaki kasi hindi niya magawa. Hindi niya magawang ibenta yung ari-arian niya at sumunod. Amen? So nakita doon mga kapatid na sinasabi niya, mahal kita Panginoon, sa kanya lang yun, sa bibig lang yun. Pero sa puso niya, wala talaga hindi niya pumagawa dahil mahal niya. Sabi nga ng Panginoon, sabi ng mayamang lalaki kasi, sabi niya, Panginoon, wala na akong pangangailangan ka, wala akong pangangailangan kasi punong-puno ng butega ko ng maraming bigas, maraming pagkain, punong-puno. Sabi niya, wala na akong pangangailangan pa, nandito na lahat. Pero sabi ng Panginoon, hangal na lalaki, ano kaya kung sa gabing ito kukunin ko ang buhay mo? Amen? Asa niya ipinagmamalaki mong marami kang bigas dyan, marami kang... Wala mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki dahil kung kunin ng Diyos ang buhay mo, wala na tayong magagawa. Kaya yun po ang nangyari doon sa rich man na yun. Amen. Buti pa yung pobre na lalaki mga kapatid. Amen. Na bagamat isang tupa, masaya siya kumakain every morning. Masaya siya. Wala siyang inaalaala. Bakit wala siyang inaalaala mga kapatid? Wala namang nanakawin sa kanya, di ba? Oo. Hallelujah. So, meaning mga kapatid, pinapahalagaan natin mga kapatid, ang pinapahalagan natin ay mga spiritual things. Hindi po mga material na bagay. Ang material na bagay, sabi nga, ay temporal lamang, pero ang mga bagay na spiritual, ito po mga kapatid ay hindi po nananakaw, hindi po na bubulok, hindi nasisira. Amen. Ito po ay mananatili magpakailan pa man mga kapatid. Amen. So, balik tayo sa God's sovereignty mga kapatid, ang sovereign ng Diyos. So, ang God's sovereignty, sabi dito, God's sovereign, may sovereign ang Diyos sa ating mga kapatid. Amen. God's sovereign and in control, but He also give humanity a free will to choose, mga kapatid. Bagamat, mga kapatid, nasa Kanya lahat ng control ang Panginoon, pero hindi control ng Diyos ang ating free will. Meron pa rin tayong kalayaan kung anong gugustuhin natin. Gusto mong gumawa ng mabuti, nasa sa iyo yan. Gusto mong gumawa ng masama, nasa sa iyo yan. Kaya sabi nga, di ba ibig sabihin, kasi inakusan tayo anong ibig sabihin nyo, Brad? Na pwede ng lahat sa inyo. Di pwede nang magnakaw, pwede nang mang-rape, lahat pwede na. Yun bang ibig sabihin nyo? Pero mga kapatid, hindi po yun ang ibig sabihin ng ating ng mensahe, kapatid. We have a freedom to choose. Alam naman natin kung ano yung limitation natin, anong limitasyon natin. Alam mo naman na masama po yun. Bakit mo gagawin? Amen? So, sabi nga, sige, hindi naman kita binabawalan eh. Kung gusto mo magnakaw, di magnakaw ka. Ang problema, natsambahan ka ng pulis doon o gwardiya, binaril ka, bang! Patay ka. Yun lang ang mahirap. Amen? Hallelujah. So, gawin mo ba yung magnakaw? Siyempre hindi, mga kapatid. Amen. Puri ng Panginoon. So, we have a freedom to choose. Amen. So, mahal ng Diyos, mga kapatid, ang mundo, ang humanity, all people. Amen. Sabi nga dito, ang Diyos ay naparito hindi po sa mga matutuwid. Amen. So kung inaakala mo matuwid ka, hindi naparito ang Diyos para sa iyo. Kung sa palagay mo, kapatid, ay wala kang kasalanan, hindi naparito ang Diyos para sa iyo.
naparito ang Diyos sa mga masasama. Naparito ang Diyos sa mga makasalanan. Kaya sabi ko nga nung nakarang Friday, ang church ay nagiging hospital. Oh, di ba? So pag sinabing hospital, meron kang karamdaman. Amen? So, pumapasok tayo sa church, minsan, di ba, meron tayong mga karamdaman, meron tayong mga karamdaman pisikal, tayo po'y pumupunta dito sa church na umaasa, nagtitiwala na pagagalingin tayo ng Panginoon. So, hindi lamang po yun. Minsan, ang dito, yung karamdamang spiritual natin. Amen? So, nais ng Diyos na gamutin tayo doon. Amen? So, kung mayroon tayong nakita dyan na isang lasinggo pumasok, huwag nating pagbawalan kasi sabi nga, naparito ang Diyos sa mga makasalanan. Naparito ang Diyos sa mga lasenggo, sa mga gumagawa ng bagay na hindi po kaaya-aya sa Panginoon. Sila ang specialty ng Diyos. Gusto ng Diyos na mabago rin ang buhay nila. Amen. Kaya huwag nating pagbawalan, kapatid. Huwag natin silang pagbawalan. Para sa kanila ang mensahe ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So tuloy tayo. So ang sovereignty sabi dito, it is a capacity of a country to exercise its authority, its territory, government, and citizen. So yan po ang ibig sabihin po ng sovereignty. Meron pong capacity sa isang country na exercise ang kanilang batas. Amen. Hindi pwedeng pakialaman. Kaya sabi ko nga sa kapatid natin, Brad, sabi ko, may sovereignty na po ang church ninyo. At ang church din dito, may sovereignty na rin mga kapatid. Kaya, hindi na natin pwedeng pakialaman sila at di rin tayo pwedeng pakialaman dito dahil may sovereignty na po ang bawat churches. Amen. Hindi pwedeng, halimbawa, yung ginagawa ng kapatid natin sa church nila, hindi niya pwedeng implement dito, Brother Ian, di ba? Amen? Hindi pwede. Dahil may sovereign ang church. Amen. Kung ano yung pinapairal natin dito na parang church order natin dito, hindi rin natin pwedeng gayahin. Pwede rin siguro kung maganda. Pero hindi po sa lahat ng bagay ay pwede pong gayahin natin. Dahil meron pong sovereignty ang bawat churches. Hindi pwedeng, halimbawa, si Brother Mac, pupunta siya dito, meron siyang implementa, hindi mag-i-implementa yan ng batas. Amen. Hallelujah. Kundi mga kapatid, kung ano yung in-implement dito bilang church order, yun po ang kanilang gagawin. Hindi po sila mangimasok po doon, mga kapatid. Hallelujah. Puri ng ating Panginoon. So, sovereignty, isang kapangyarihan, isang authority, omnipotence, dominion, command, control. Yan po ibig sabihin ng sovereignty, mga kapatid. Amen. Puri ng Panginoon. And last, amen. Sabi pa dito, ang sovereignty is the exclusive right of a state and its laws, policies, and government system. So, mayroon po tayong right. Mayroon tayong karapatan. Amen. Hallelujah. Kung ano man ang mga policies and laws natin dito, kapatid, igagalang po na yun. At sa natural, sa ibang bansa, igagalang din nila. Amen. Ang batas dito sa Pilipinas, hindi pwedeng yung batas nila implement nila dito, hindi pwede. Amen. So, puri ng Panginoon. So, nawa ay pinagpala po tayo ng Lord sa maikling message na binahagi sa ating ng Lord sa umaga ito. Amen. At nawa ay ang mga mensaheng ito ay magbigay aral din po sa atin. Amen. About sovereignty, ang soberanya ng bawat churches. So tayo po ay hindi po pwedeng pakialaman. Amen.
Ganon din po sa loob ng tahanan natin. Diba? Sila Sister Evelyn. Sister, diba? Hindi pwedeng pakialaman ng kapitbahay mo, sis. Kung anong gagawin mo sa bahay mo. Sister Evelyn, hindi pwede yung salas mo dito. Dapat yung salas mo nandun sa tabi ng higaan. Diba? Hindi pwede yun. Huwag mong pakialaman yun. O kaya halimbawa, yung lutuan mo, Brad, hindi pwede to sa may Hindi pwede pakialaman yun, Sister Belen. Kung yung nakaposition doon, hindi nila pwedeng pakialaman yun, Sister Belen. Sa'yo yun. May karapatan ka doon. So, ganun din po sa ating kapatid. Amen. So, tayo po ay mayroong kanya-kanyang sovereignty. Bagamat, mayroon na yun, pero nandun pa rin ang tinatawag na free will o freedom to choose, kapatid. Nasa atin pa rin ang pagpili. Amen. Ang kalayaan natin. Amen. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa. God bless us all. Amen. Puri ng Panginoon at bilang pagtatapos. Brother Ian, baka meron kang may dagdag? Okay na daw po. Puri ng Panginoon. So, praise be to God. So, tumayo po tayong lahat. Amen. Mag-alas 12, no? 11:54. Tamang-tama lang yon. Amen. Hallelujah. So, awitin po natin yung I Am That I Am. Song number 28. Amen. So, habang inaawit natin ito, kapatid, ay malala na po tayong magbigay ng ating kaloob at handog o tithes and offering para sa Panginoon. So, yon, malaki pong bagay po na nakapagbibigay po tayo dito. Amen. Natutugunan po ang pangangailangan po ng church. Yes. Yon. So, doon po sa ating pong offering na naibigay po doon sa paglalakad po natin ng pagpapalit ng pangalan, baka mamaya-maya ng konti, i-breakdown ko po yun. Makompute po lahat kung ilan po yung nagastos po doon. Amen. Hallelujah.